Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa mahigit na 80 dekada, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang DZRH. Mula sa mga nagbabagang balita hanggang sa mga kwentong nagbibigay aliw at inspirasyon sa madla, naging saksi ito sa maraming yugto ng ating kasaysayan at kulturang panlipunan. Isa na marahil sa pinakamalaking ambag ng DZRH ay ang radio drama. Bago pa man naging bahagi ng ating buhay ang telebisyon at digital media, ang radio drama na ang nagsilbing daan tungo sa mga kwentong nagpapakilig, nagpapaiyak at nagbibigay aral. Sa pamamagitan ng mga boses, tunog at mahusay na pagkukwento, nabigyang buhay ng ating mga radio drama ang mga tauhan at karanasan, tumatak sa imahinasyon ng mga tagapakinig sa lahat ng sulok ng bansa. Kaya't hanggang sa ngayon, nananatili pa ring mahalagang bahagi ng DZRH ang mga drama sa radyo. At sa pagdiriwang ng ika-87 anibersaryo ng ating himpilan, makakasama natin ang ilan sa mga aktor, direktor at producer na patuloy nagbibigay buhay sa mga dramang patuloy na minamahal ng sambayanang Pilipino. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang DZRH radio drama voice actors na sina Maynard Landicho at Osang Villegas, radio drama director Phil Cruz, at ang operations and program director ng MBC Media Group na si Mr. Edwin Montilla. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga kinatawan ng DZRH Radio Drama Team. Voice actors Maynard Landicho and Osang Villegas, Director Phil Cruz, and MBC Media Group Operations and Program Director Edwin Montilla. Magandang hapon sa inyong lahat! Magandang hapon. Aba, sabay-sabay talaga silang sumagot. And welcome sa aming programang Art to Art. Thank you. Wow. Thank you. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ma-feature naman ang radio drama sa ating programa. So, actually, first question, sa panahon ngayon ng streaming platforms, podcasts, social media, bakit kaya may kakaibang kapangyarihan pa rin ang radio drama at hindi basta mapalitan sa listening habits ng mga Pilipino? Nagtinginan sila. Okay. Sino mo sasagot? I'll answer the first Sige, question. Edwin. Drama never left us. Mhm. It has been there since the beginning, since DZRH came to be. Now with the platforms, before,
naririnig lang po natin ang drama sa AM. Ngayon, may drama na sa FM. May drama na sa podcast. May drama na sa lahat ng platform. So it only means very endearing pa rin talaga ang drama. At marami pa rin nakikinig sa drama. Kaya dati nung araw, ang social media ay radyo. Ngayon ang social media is the platforms. Yet in the platforms, andun pa rin ang drama. So, endearing, sikat pa rin, pinakikinggan pa rin ang drama, ma'am. Lahat ng lugar ngayon may drama. Yes. In fact, we have our own podcast. We have the Gabi ng Lagim sa podcast natin. So, nare-repurpose natin yung mga materials natin. Okay. And aside from that, ma'am, Yes, Phil. kami po, meron din kaming DZRH fan group na wherein mga 10,000 ang mga followers namin. Sa Facebook ito? Opo, sa Facebook. Okay. Kaya still naniniwala kami na matibay at malakas pa rin ang drama. Maraming nakikinig. At pagka may mga comment din sila doon sa drama, pagka hindi nagandahan, o pagka nagandahan naman, na-appreciate nila. So may immediate feedback din, ano? Yes, Yes, ma'am. ma'am. At saka ma'am, ang drama talaga, hindi nawawala. Mas, ngayon, evolution ng drama ba? Nung araw ang drama, parang duplo, parang patula. Pero ngayon, yung mga actingan namin, natural na lang. Hindi ka nagdadrama. Pa sa mga listener, Hindi parang balagtasan. Yeah, gano'n, oo po. Very At saka, natural na. minsan, di ba, meron na kaming video. Nakikita nila kami sa video. Ay, matatanda na siya. Pero boses bata pa rin. Nabubuking sa Pero video. na-enjoy naman nila kasi nakikita nila talaga iba ang tunog ng DZRH drama kaysa sa iba. Yun lang masasabi ko. Totoo. Saka malaking tulong talaga yung social media. Kasi noon, kung mapapansin nyo, napapakinggan ng drama dito lang po sa Metro Manila o sa ibang part ng country natin. Pero ngayon, worldwide. Kasi maraming mga OFW na nakikinig through podcast, through YouTube or Facebook. So, napapakinggan na rin yung mga drama natin. Yes. Oo. At saka nag-evolve yung drama kasi yung mga ibang drama natin, di ba, naging television series, tapos naging sine. Kasi nga, I guess yung universal appeal ng isang kwento, no? Yes. Na hindi mo talaga hindi yan talaga mawawala sa kulturang Pilipino, Actually, sa panlasa ng Pilipino. Yung mga katulad ng si Matar, na pelikula yun. Yung, ano pa ba yun? Isinakdal ko. Kwento ni Sinagdal Lola ko, Basa. mundo man ay magunaw. Maraming mga nagsimula sa, especially DZRH. Wanted Familia Yes. Banal. Correct. Pero Edwin, sa mahigit na 8 dekada ng DZRH, ano ang naging papel ng radio drama sa tagumpay ng DZRH at sa paghubog ng station identity? Well, ang pinakamalaking tagumpay noon, ma'am, is nakilala talagang isa sa culture din natin ng Pilipino na naipahiwatig sa buong mundo na ito ang mga Pilipino and this is what we do. Kaya one of the means of doing that is through our radio drama. It's also information dissemination. Kaya nakakatulong din sa pagpaunlad ng bayan. Totoo. Maynard Osang, kayo naman bilang voice actors, paano nyo napapaiyak, napapatawa, o napapakaba ang listeners gamit lang ang inyong boses? May mga style ba ito? May technique? May pagkakataon din ba kayo mismo na nadadalang ng emosyon habang nasa recording? Nadadala na rin. I for one, ako po, pagka nagdadrama ko, hindi ko iniisip na nagdadrama ko. Ang ini-imagine ko lang, nai-enjoy ko yung trabaho ko, naglalaro lang ako. Tsaka ang importante sa isang script, yung characterization. Yun ang importante. Hindi mo na kailangan mag-memorize o magbasa yung character mo. Kasi pag sumakay ka na sa character mo, dire-diretso yan. Kahit hindi ka, mabilis ang tsaka natural na actingan, hindi yung parang nagbabasa ng script. Basta yun, I enjoyed my job. Yun ang Galing ko. naman. Saka natural na po yung dumarating mo. Pag nakita namin yung script, pag nakita namin yung character breakdown, alam na po gagawin namin kung ano yung gagawin namin. Halimbawa, nabasa namin dyan, 16 years old. So, magiging automatic 16 years old yung boses namin. O pag mas older than that,
Ganun din po. Oo. Medyo na-adjust kaagad namin. Oo. So parang parang pinipindot na lang. Oo. Ayun na kaagad yung character mo. So, mas madaling mag-adjust ng boses? Ganun ba yun? Siguro sa kasanayan na rin namin kasi matagal na po. Oo. Madali na po para sa Okay. Okay. Sa bagay, mas madali sigurong mag-adjust ng boses kesa sa mag-computer graphics para maging 16 tayo ulit, ano? Okay. Phil, ikaw naman, sinasabi nila na sa radio drama, ang tunay na special effects ay nasa isip ng nakikinig. So bilang direktor, paano mo binubuo ang isang mundo na hindi nakikita, pero malinaw na na-visualize ng audience sa kanilang imahinasyon? Actually, ma'am, nakadepende din po yan sa script, sa writers. At saka yung mga talents nga na gumaganap. Pag kailangan ng talagang emotion with the help of music, may background music, maano ho yan, madadala ang emosyon ng isang talent. At doon na-feel ng director kung talaga bang nararamdaman mo yung ginagampanan mo. And sometimes, kinokorek mo rin sila dahil parang wala sa puso yung ginagawa. So, kailangan maramdaman namin yun. Added to my ma'am, is radio is a blind medium. It's the theater of the mind. Kaya the best ang radyo to project a drama because the listener will have to picture in their mind what's going on. The participation of the audience is to picture sa isip nila kung anong sinasabi namin. Doon naglalaro. Unlike watching a television, nandun na lahat. Wala nang expectation, wala nang, it's all there. But if you listen to radio, it's very personal na kayong dalawa lang. Iniisip mo kung anong ginagawa ng mga to. Nilalaro mo sa isip mo itong anong sinasabi ng ginagawa nito. So, yung theater of the mind is working and you're translating what they are doing. I see. That makes it exciting. I see. Para ka nga din naman nagbabasa ng libro, ano? Pag ganyan na. Yes. Parang nasa imagination mo talaga yung mundo na hinuhubog ng libro or ng like ng radio drama. Okay. So karamihan sa inyo ay mahigit na 3 dekada Mahigit pa. ng bahagi ng DZRH. Mahigit pa. Ako 2 dekada pa. Okay. 4 na dekada na. So ano ang pinakamalaking pagbabago na nakita ninyo sa taste at preferences ng inyong mga avid listeners? At ano naman ang nananatiling pareho hanggang ngayon? So, kailangan namin mag-adjust, ma'am, sa panahon, di ba? Katulad ngayon, sa mga kabataan ngayon, maraming lingwahe sila Parang sa mga may edad na, medyo kakaiba. Pero kailangan namin gamitin din yun. Lalo na kung yung mga ginagampanan namin sa mga teenagers din, mga millennials. So, ina-adjust din namin yung mga dialogues namin. Iniiwasan namin gumamit na ng mga medyo malalalim at makalumang mga dialogues. Mga laro. Gumagamit din ba kayo mga acronym? Meron po minsan mga bahala na si Batman. Yun. Yung mga millennial. Mga millennial terms, ma'am. Okay. No, syempre, kailangan nyo talagang mag-adapt sa times, no? O sa yung tipong dati siguro yung mga drama, wala namang paggamit ng cellphone, no? Ngayon, siguro, i-text mo na lang sa akin, no? Ganon, no? Pero ano naman yung nanatili na gustong pakinggan ng mga tao hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon? Para sa akin, ma'am, yung love story pa rin ang number one. Love story. Nga naman. Oo. Actually, we have love story program and kwento and awit. Parehas, halos love story parehas yun. At yun ang gustong-gusto ng mga listeners. Siyempre, lahat tayo romantic. Of course, yung lagim is still there. Gabi ng lagim So, for lahat how tayo many gusto years? matakot. Since father pa niya. Meron yung gabi ng lagim sa sa Star City. Pwede Yes, din bisitahin. Okay. For the all-around experience. So how does one become a radio talent? Through audition, ma'am. Audition. Okay. Nag-audition kami under the BG Production, yung kila Mama Raquel Montesa. Tapos, ang hindi ko makakalimutan, yung first script na ginampanan ko, Bida Kagad.
Talagang swerte lang siguro. Kasi naman, meron din naman kaming idea dahil yung father din namin, radio drama talent din. Yung kung siya nag-ano dati nung DZRH Operation Tulong. Actually, boses niya yun. And he's also a director. Like, Wow. I started with BG Production also, when we used to have Simentadong Gubat at saka Ito ang Palad Ko. And after years of being out of drama, but I was in FM and AM. I was part of the DZRH Drama Board. Kami nila Mr. Victa, nila Rico Radam. So we still oversee the drama operation na presentation. Okay. Okay. Pero kailangan talaga may passion ka rin. Hindi yung gusto mo lang. Kasi kung wala kang passion, hindi ka tatagli po sa drama. Pero meron ba kayong skills training or ano bang ginagawa ng isang radio talent para maging isang magaling na radio talent? As I have said, ma'am, passion talaga yun. Kasi yun ang ano. Siguro, ma'am, yung everyday na ginagawa mo, kailangang i-hone mo yung talent. Sa ano, So, experience din. Meron din mga resource people. Like me, hindi po ako dumaan sa audition eh. Pero nung tinandaan ko yun na kahit di ako nagdaan sa audition, inisip ko lang, gagalingan ko to. Para maipagmalaki yung tatay ko. Parang ganon. Though hindi naman siya yung nagpasok sa akin. Na ano lang ko na nung during that time sa college, na-practicum ko yun. Siyempre merong radio, sa iba naman ako nagte-training noon. Sabi niya noon, ba't hindi ka na lang sa RH mag-training? Yun na. Mula noon, parang nagustuhan ko na siya. pero Na-enjoy talaga, ko. ma'am, may skill talaga, may talent talaga ng isang tao. Hindi ko mataas ang pinag-aralan, kaya magdrama. O kahit naman mababa ang pinag-aralan, kaya rin naman magdrama. Okay. Alright. Okay, well, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang mga kinatawan ng ating mga DZRH radio drama programs. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, bilang pagdiriwang ng kanilang 35th anniversary, inihahandog ng Ang Ilustrador ng Kabataan o ang INK, ang exhibit na Stories We Tell sa Fundasyon Sanso sa San Juan City mula July 11 hanggang August 8. Tampok ang mahigit sa 70 artworks na naglalayong magtanong, ano ang nakikita mo? Mayroon ding companion exhibit na pinamagatang Side Stories sa Scholarship Cafe ng Fundasyon Sanso. Makikita naman dito ang mga tribute works para sa yumaong INK member na si Robert Alejandro. Sa musika, inihahandog ng Double Pentagon Concerts at Varles Pianos ang Manila concert debut ng award-winning American clarinetist na si Ford Curian sa July 13, 7 p.m. sa Varles Pianos Green Hills. Libre ito at bukas sa publiko. Samantala, para sa mga interesadong sumali sa masterclass ni Ford Curian, bumisita sa website ng Double Pentagon o mag-email sa rsyfacunda@gmail.com. Para sa mga detalye, limitado lamang ang tatanggaping kalahok. Sa kultura, ninihandog ng National Parks Development Committee ang Pamilyang Rizal at ang Katipunan, a Rizal Park Luneta History Walk sa July 15. Ito ay isang libre at guided history walk sa Rizal Park, Manila. Tatalakayin dito ang koneksyon ng pamilya ni Dr. Jose Rizal sa Katipunan at nagpapakita sa ilang lugar tulad na kung saan naganap ang pag-aresto at pagpaslang sa tinaguriang national hero. Ang History Walk ay ginaganap tuwing Hulyo bilang paggunita sa pagkatatag ng Katipunan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin para ipagdiwang ang 87th anniversary ng DZRH this coming July 15. Ang ilan sa mga nagbibigay buhay sa ating mga sikat na radio drama programs. Voice actors Maynard Landicho and Osang Villegas, Director Phil Cruz, and MBC Media Group Operations and Program Director Edwin Montilla. Maynard, Osang, may karakter ba kayo na ginampanan na hanggang ngayon ay hindi ninyo makakalimutan? At ano ang meron sa karakter na yon na tumatak hindi lamang sa mga tagapakinig, kundi pati na rin sa inyo bilang artista? Ang dami na po kasi namin ginampanan na yung mga karakter. Pero may mga tumatatak din sa amin na nadadala kami, yung naiiyak kami sa drama. Katulad nung kami ni Direk Phil, yung kaming magka-eksena ng dalawa. Kwento ng isang magkaibigan kung paano sila dumaan sa mga trials. Parang napakabigat ng drama yun. Hindi nakalimutan ko lang po yung title, pero para sa akin yun the best na ginampanan ko. And then syempre, doon sa Eva, dito ko na-try yung pagiging bading na role at marami po pong iba. So dito kasi sa drama talagang Pwede bang sample ng voice na yon? Alin po? Yung role mo na bading ka? Ay talaga? Oy, hindi ikaw ang pinunta ko rito ha. Napakarami. Kung gusto mo samahan mo ako. Si Sir Ed, pwede siya magbading. Number one yan. Ang galing niyan. Pero kasi ma'am, ang nangyari sa akin when I started drama, itong mga baklang to, kinuha kagad ako as gay. Kaya napansin ko, yung character stayed with me, na-typecasted na ako as gay. Kaya I can move on to other personalities. I hate you guys. I hate you. Personal. Ang sarap kasi maglaro. Pag sa drama, ang sarap maglaro ng mga characters. Pero kami, basta maganda yung script, pag into character ka talaga, madadala mo talaga, maiiyak ka. Lahat, yung bigat, yung sakit ng dibdib, madadala mo yan. Tapos, pagka naman, ako naman, nahihirapan ako pag umarte ako ng yung pagkabait-bait. Ang gusto ko yung mga walang hiya. Sample mga kontrabida. Sample. Ng isang walang hiya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ayun. Natakot ako doon. Hindi na Ganon ko ang ulitin. Diba? Sa mag-asawa. Yun. Pag sa sigawan. Yes, we have a lot of characters to play. Gusto mong matanda, okay lang yan. Saka mabilis na yung mag-shift ng boses, ma'am, kung talagang kinakailangan. Oo nga, ginagawa nyo na ngayon. Nag-shift na kayo ng boses. Saka yung magkausap. Talaga kung gano'n na ginagawa namin, nagsishift agad kami ng Magkausap isang talent yun, magkausap yung gano'n. Oo nga, so that's what I realized, no? Pwedeng isa ka lang dun sa radio booth, tapos ikaw na gaganap ng lahat ng characters. Pero mag-isa ka na lang nagbabasa, no? Pero ma'am, hindi rin mabubuo ang drama kung wala yung soundman, yung musical director. Okay, of course. I mean, Chat, how many voices kaya ang nagagawa ninyo sa isang script reading? Kahit ilan. Kahit Depende ilan? po kung Talaga? anong Depende. character talagang binibigay sa amin. Kasi we are talents. Kailangan, pag may binigay sa'yo, gawin mo yan, hindi pwede sabihin, hindi ko kaya yan. Okay. Talent ka eh. Paano ginagawa ang mga sound effects? I mean, nakapanood ako ng mga yung merong yung Baon. nyog, baon ng nyog para sa Kabayo. kabayo. Horse,
So ngayon na digital na ba? Computer na ang mga sound effects? Hindi, Or- ganun pa It's rin. a combination, ma'am. Okay, combination pa. Kasi kung you need it instantly, mahirap hanapin sa computer. So what's available na swak doon sa scene, that's the one that's being used. But if you need a pre-prepared na like umatakbong auto, hindi naman pwede sa studio may tumatakbong auto. Oo nga naman. Oo. It should be in the computer. Okay. So yun available lang po. I see. Kung may bagong voice actor, director, or writer na gustong pumasok sa mundo ng radio drama ngayon, ano ang mga bagay na dapat nilang pag-aralan o hasain para matanggap dito sa DZRH drama? Actually, ma'am, nagpapa-audition po ako eh. Meron naman kami natatanggap na mahuhusay ng mga bata, mga estudyante actually. Tingin mo pa lang sa audition, mararamdaman mo kung may bubuga o wala. Tinatanggap namin yun. Pero guesting lang muna. I see. Hindi regular. Okay. Alright. So Including narinig nyo yan. At dahil espesyal ang episode natin ito para sa darating na anibersaryo ng DZRH, meron tayong sorpresa para sa lahat. Ang audition ko para maging DZRH drama talent. Sa hapong ito, sasamahan natin ang ating mga bisitang voice actors para sa isang maikling radio drama excerpt. Live na live dito mismo sa Art to Art. Direct Phil, bago tayo magsimula, can you tell us a little about this excerpt at ano ang context ng eksenang gagawin natin? Actually, ito yung istorya ni Jenny na gusto niyang mag-ballet pero ayaw ng papa niya. Ang gusto niya, ng papa niya, makatapos ng medicine. Tingnan na lang natin sa loob, ma'am. Parang nakaka-relate ako dito. Oo. Ang tatay ko, gusto niya maging accountant ako. Oo. Really? Sige. Okay. Pero hindi na ako 16 years old. Okay. Sige. Tatry kong mag-sound like 16. Subukan natin? Okay. Alright. Magandang araw. Mapapakinggan nyo ngayon ang kasaysayan ng isang dalagang ninais na tuparin ang kanyang pangarap. Siya ay si Jenny. Nais ng aking papa na magtapos ako ng medisina at sinasalungat niya ang aking kagustuhan. Hindi ako papayag sa gusto mo, Jenny. Pero papa, gusto kong mag-ballet. Anong mapapala mo sa balay-balay na yan? Mababalian ka lang ng buto sa gagawin mo. Gusto kong magtapos ka ng medisina. Jenny, naiintindihan ko ang papa mo. Siyempre, gusto niyang magkaroon ng anak na may pagmamalaki niya na isang doktora. Naroon na ako, pero gusto ring matupad ang pangarap ko. Congratulations, anak Jenny! Thank you po. Wala ka na sigurong masasabi, papa. Tapos na ako ng medicine. Kaya naman natutuwa ko, anak. After this, pwede bang ako naman ang mag-invite sa inyo? Saan? Sa ballet performance namin sa Sunday. Hindi nyo alam, pag free time ko sa university, uma-attend ako ng practice namin. Napakaganda palang pagmasdan ang pagsasayo ng aking anak na si Jenny. At ganon din ang mga kasama niyang bata. Bakas din sa mga nanonood ang kasiyahan. Very nice performance, Jenny anak. Thank you, Papa. Wala akong ibang inspirasyon, kundi si Mama. At syempre, ikaw din. Yes. Diyan nagwawakas ang kasaysayan ni Jenny dito sa Ito Ang Aking Buhay.
Yay! So, last question. Bago tayo tuluyang magtapos, ngayong ipinagdiriwang ng DZRH ang kanyang 87th anniversary, ano ang mensahe ninyo sa maraming henerasyon ng tagapakinig na lumaki, umibig, natuto at nangarap kasama ang mga kwentong inyong binibigyang buhay sa radio? Sa mga listeners namin, sana wag lang kayong bibitiw dahil patuloy namin pagagandahin at lalo pang magbibigay ng moral lessons ang mga drama namin. Yun lang. Huwag silang magsasawang makinig sa DZRH dahil marami kaming mga magagandang kwento at istorya para sa kanila. Yan, oo. At syempre, yung pagpapasalamat na rin namin sa inyo sa palagi yung pakikinig sa amin at natutuwa kami. Sabi nga ni Direk Phil, talagang patuloy kaming nagagawa ng magagandang drama para sa inyo. We strive hard to take it to the next level of doing the drama itself. So we're still here and we will still be here. At for a long run. ano naman ang schedule ng airing ng mga drama sa From DZRH? 11 in the morning up to 2 o'clock in the afternoon. 11 to 2. And we Araw-araw? Opo. Up to Monday to Friday. Monday to Friday. Pero meron din po kaming program sa Saturday, yung Aha. hukumang pagtahanan. At sa gabi, siyempre, gabi ng lagim. Ayan. May replay din, ma'am, sa, from 11:45 to 1 a.m. Wow, gabi ng lagim. Starting with Gabi ng Lagim. Aha, okay. Ako, papasa na ba akong radio talent? Yes, of course. Sige. Pressure. Maraming salamat sa inyong pagdalaw niyo sa aming programa. Thank you so much. At may nadiscover na naman akong bagong talent. Sabihin niyo lang, pag kailangan ninyo ako, nandyan lang ako sa tabi-tabi, pupuntahan ko kayo kaagad sa Radio Drama Studio dito sa MBC. Yes. Maraming salamat. Thank you rin Thank you po. very much, ma'am, for having us. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha Elizalde, nagpupugay sa Artistang Pilipino.